Praise God. Sa oras na ito ay bumabati po ako ng isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. At sa pagbasa na ating kasulatan, sa oras na ito puntahan natin ang aklat ng Deuteronomy chapter 5, verse 16. At pagkatapos ay pupunta pa tayo sa isa pang talata mamaya sa aklat ng Book of Ephesians chapter 5, verse 33. So dito sa verse 16 ng chapter 5 ng Deuteronomy, honor your father and your mother as the Lord your God commanded you, that your days may be long and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Book of Ephesians, chapter 5, verse 33. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin, tayo magsabing amen. Praise God, mga kapo tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Muli, isang mabiyayang araw para sa atin na binigay ng ating Panginoon. Praise God. Tayo ba masaya mga kapatid? Salamat sa Panginoon at totoo ng ating Thanksgiving, hindi lamang ito nasa isang date lamang. Ang ating pagpapasalamat ay sa lahat ng panahon at kahit linggo-linggo pwede tayong magkaroon ng Thanksgiving. Pwede tayong magpasalamat sa Panginoon at walang pipigil sa atin. Yan ang dahilan bakit tayo nakakatipon to worship Him, to glorify Him, to thank Him sa lahat ng bagay na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa oras na ito, nakita ko na si Brother Mato at sa ilang panahon ay hindi natin siya nakasama pero salamat sa Diyos ay muling naririto at alam ko nakabalik ka na uli sa trabaho sa OJT pala. So salamat sa Panginoon at sa darating na Sunday sa hapon ay meron pong ministers meeting at for the meantime ang ministers meeting po ay ito ay naka-focus muna sa mga ministers, sa ilang mga nag-share ng salita ng Panginoon. So maring sa next Sunday, sa hapon ay hindi mo na po siguro lahat ng brothers ay pwedeng makasama. Pero magkakaroon po tayo ng ating men's meeting, men's fellowship sa first Saturday ng ating pagpasok ng month ng February. At yun po ang ating gagawin sa biyaya ng ating Panginoon. So ang ministers meeting ay gaganapin po sa Angono, sa Angono Rizal. So nais kong tumuloy tayo ngayon sa salita ng Panginoon na ating bibigyan ng pansin. At as I have mentioned, ay naka-focus po tayo sa month na ito sa ating series na Honor the Lord. At pinasimulan natin ito sa ilang mga pagpapahayag at nakita ko na ito ay napakagandang bigyan ng pansin, talakayin, dahilan kung inyong papansinin mga kapatid, ang paksang ito ay nakapaloob sa buong Biblia. Kung inyong bibigyan ng pansin at matamang pansin, ang ganitong bagay ay ito ang siyang pinakapangunahing paksa pag pinag-usapan ang paglilingkod sa Panginoon. Can you say amen to that? It is to honor the Lord. At sa pag-honor natin sa Panginoon ay nakalakip dito ang ilang mga bagay at kung paano natin i-honor ang ating Panginoon, dapat din nating i-honor ang mga bagay na merong kaugnayan sa Kanya. At anumang bagay na merong kaugnayan sa Panginoon, ang balik ng karangalan nito at pagpaparangal nito
ay sa ating Panginoon. So, nakita natin kung paano ang ating Panginoong Hesus ay kanyang pinarangalan ng Ama, kanyang inhonor ang Ama, kanyang mula sa kanyang pagkabata hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ay binigay niya ang ganitong klaseng pagpaparangal. At sa ganitong paraan din naman ay siya ay itinaas ng Diyos. At siya ay binigyan ng isang pangalan na lalo sa lahat ng pangalan. At yan po mga kapatid, yung tinatawag na masabi nating ang blessing nito, ang blessing ng honoring, pag-honor sa Panginoon. To honor the Lord ay merong isang bagay na ito ay masabi natin, ito'y kagaya ng batas ng Panginoon about seed time and harvest. The law of sowing and reaping. Ano man ang inyong itanim ay iyong aanihin. At kung ikaw ay magtatanim ng honor sa Diyos, aani ka rin ng honor. Diba? Kung ikaw ay merong awit na nagsabi, the more that I love Him, more love He bestowed. The longer I serve Him, the sweeter it goes. So, ngunit ngayon, ay nais kong pagtuunan ng pansin ang isang subtitle natin about this, Honor the Lord. Ito ay may kinalaman sa honor in the family. Honor in the family. Ang pagpaparangal, sabihin pa natin, o paggalang, pagrespeto, dahilan ang salitang honor ay makikita natin, ito ay yung pagbibigay ng halaga. To estimate in respect of worth. So yung pagbibigay ng halaga sa isang bagay. Pagbibigay ng halaga, ito'y sa Diyos, sa tao, o sa mga bagay na ito'y may kinalaman sa ating Panginoon. So, it's honor within or honor in the family, honor within the family. At makikita natin na ang honor na ito, ang honor ay isang napakahalaga sa isang tao. Paano niya i-honor ang sino man, napakahalaga sa kanya yung tinatawag na discernment. Dapat alam niya, yung discernment niya, yung pagtingin niya sa isang bagay na dapat niyang bigyan ng parangal. Sa sino man na dapat niyang ibigay ang respeto. At kung wala siya ng ganitong klase ng discernment. Last Sunday nakita natin na nang si David ay nagpuri sa Panginoon at kanyang pinuri sa Abigail, sabi niya, purihin ang Diyos sa iyong discernment. Dahilan si Nabal ay wala ng ganitong discernment. So it's dangerous to dishonor. Isang mapanganib sa isang tao ang siya ay mag-dishonor sa sino man. At kapag dahilan wala siyang discernment kay doon sa mga kawal ni David. Wala siya ring pakialam kung sino si David. Dahilan sa ganitong bagay, siya ay hindi nagbigay ng honor and he dishonored David. At ang kanyang mga kasamahan. At sa ganitong paraan ay merong bagay na nangyari sa kanya. Alam niyo ba mga kapatid? And I believe na anuman ang bagay na nagaganap ngayon sa ibabaw ng sanlibutan, ay ito'y may kinalaman sa honor and dishonor. And and even what is happening sa panahon ngayon, kahit man sa lugar ng California, sa lugar na ito, ay may kinalaman ito sa pag-dishonor. May kinalaman ito sa pag-dishonor at makikita natin na hindi ito isang ordinaryong fire or wildfire. At makikita natin ito ay may kinalaman na sa Diyos, mga kapatid.
may kinalaman na ang Diyos sa ganitong bagay, may kinalaman na sa pag, hindi natin ito masabi na ultimate na judgment ng Diyos. Ito ay patikim lamang ng mga bagay. And even, ang nangyari po sa Sodom and Gomorrah, sinabi ni Jude, sinabi ni Peter, na ito ay para ipakilala sa tao na sino man nalalakad sa ganitong bagay ay hindi sila pwedeng hindi managot. So, ang bagay na nangyayari ngayon sa lugar na ito ay may kinalaman na ang Diyos at may kinalaman na ang ilang mga bagay at hindi ito pangkaraniwan. It's almost, hanggang sa ngayon, it's almost magto 2 weeks na ang apoy ay nagpapatuloy pa rin. So dinala sila sa isang pagkakataon, ang sitwasyong ito ay nangyari sa isang pagkakataon na hindi na ito kayang pigilin ng sinuman. So ang kanilang mga equipment is not enough para i-contain yung ganitong klaseng wildfire. At ang isa pang pinaka-worst na condition dito ay ang malakas na hangin na halos kagaya na ng hurricane. Na ang nangyayari po ay ang mga chopper, ang mga eroplano hindi kayang lumipad, mapaparalyze sila sa ground at wala silang ibang pwedeng gawin kundi panoorin na lamang paano natutupok ang mga kabahayan. But brothers and sisters, at naniniwala ako, it's something to do with dishonor. Pero pumunta tayo sa ating paksang pinag-uusapan, mga kapatid. At yung salitang to honor is to estimate in respect of worth, to honor with reverent service. Yan yung aking patuloy na ginagamit. To treat with honor. So, kahit man, kung titingnan natin na ang Ten Commandments, ang Ten Commandments ay nakafocus, ito ay may kinalaman ito sa pag-honor. Naalala ninyo ang isang panahon na tinanong ang ating Panginoon ng isang lawyer at sabi niya, ano ang pinakadakilang kautusan sa kautusan? Well, may mga ilang bagay na siya'y kinote niya ang Deuteronomy chapter 6. Hear, O Israel, the Lord is one Lord, and you shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. At meron siyang isang, sa pagpapakita niya ng ng kautosang ito na kanyang sinamari, ay dapat mong ibigin ang Diyos ng buong mong puso, buong mong lakas, buong mong pag-iisip, buong kaluluwa. At iyong ibigin ang iyong kapwa na kagaya ng iyong sarili. Sabi niya, dito sa dalawang kautosang ito ay nakasalalay, nakaangkla ang buong kautosan. So, sa Ten Commandments, it is honoring the Lord, your parents, and your neighbor. Diba? First, 4 commandments ay may kinalaman sa Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng inanyo ang larawan na kagaya ng hayop. Huwag mong silang sasambahin. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan o lalapastanganin ang pangalan ng Panginoon. At pang-apat ay igalang mo ang araw ng Sabat. At pagdating sa ikalima, ito yung ikalima, sabi niya, honor your parents. Honor your father and your mother. Yan ay mababasa natin doon sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. So narito, matapos ang pag-honor sa Diyos, then pag-honor sa magulang, and then pag-honor sa kapwa. Then mula doon sa
sixth commandment. Yung ika-sixth commandment up to the 10th commandment ay may kinalaman sa pag-honor sa kapwa. Huwag kang papatay, huwag kang magko-commit ng adultery, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsasaksi ng bulaan, huwag mong iimbutin ang bagay sa iyong kapwa. Huwag mong kukunin, huwag mong nanasaan ang mga bagay ng iyong kapwa. At kung ito'y mabibigyan ng pansin, then sinabi ng ating Panginoon sa 2 kautusan, kung ito ay mamamayani sa buhay ng isang tao, then ang buong kautusan ay kanyang maisa sa katuparan, masusunod. So dito ay nakita natin na tinawag ito ni Apostol Pablo na ito ang pinakaunang utos na merong pangako. Diba? The first commandment with a promise. At kapag iyong in-honor ang iyong ama at ang iyong ina, ikaw ay magiging malawig ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa. Tatagal ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa, sabi ng pangakong ito. At ito ay magiging mainam para sa iyo. Yun ang nakasulat doon sa Deuteronomy chapter 5 verse 16 na pinakita ron that it may go well with you. Upang yan ay ito ay maging mabuti para sa iyo. Ang mga bagay na mangyayari at maranasan mo sa iyong buhay ay pawang may inam na lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, ang pag-honor ng isang tao, sa dapat niyang bigyan ng honor ay magdadala ng kabutihan para sa kanya. Diba? It will go well with you. Ito'y magiging mabuti para sa iyo. So, makikita natin na ako'y nakasaksi, mga kapatid, ng ilang mga tao, paano nila nilapastangan ng kanilang magulang. At mga kapatid, kahit anong pagsisikap na kanilang gawin, hindi sila umuulad sa kanilang buhay. Because they dishonor nila ang kanilang mga magulang. At yan ay sinabi ng ating Panginoon, kung i-honor ang iyong mga magulang, ito'y magiging mabuti para sa iyo. So ibig sabihin, yung ilang mga pangyayari sa buhay ng isang tao na sinasabi nila, parang minamalas yata ako. Mga kapatid, hindi yan malas. Merong nasa likod ng bagay nito. Merong dishonor sa likodan ng lahat ng mga bagay. So, makikita natin na ang minsan may mga closed door na nangyayari. Na nagkakaroon ng saradong mga opportunity. Ito hindi dahilan sa ilang mga bagay. Well, ito'y may kinalaman sa pag-honor and dishonor. At kung ikaw naman ay magbibigay ng honor, makikita mo kung paano ang mga pintuan ay bubuksan ng Panginoon para sa iyo. So, gaano kahalaga ang ganitong bagay, mga kapatid? So, titingnan natin ang bahaging ito. It's about honor in the family. So, may kinalaman ito sa pamilya, at may kinalaman ito sa pagitan ng ama o ng magulang at ng anak. So I hope narito ang mga anak, ang mga kabataan, or sino man na meron pa silang magulang. So ako sa biyaya ng Panginoon ay kinuha na rin ang aking mga magulang. Pero gayon pa man, sino pa man ang merong magulang at sila na magulang sa kanilang mga anak ay may kinalaman ang bahaging ito na tinatawag na honor in the family. So pinakita na doon sa verse na yon na sabi niya, honor your father and your mother as the Lord your God commanded you. So ito ay inutos ng ating Panginoon that your days may be long, and that it may go well with you.
upang maging mabuti sa iyo. Ibig sabihin, ang buhay ay hindi naman ibig sabihin na hindi ka na makakaranas ng ilang mga bagay. Pero ito ang bagay na iyong pag-honor sa iyong magulang ay magiging daan ng mga bukas na pintuan para sa iyo. At kung ating titingnan ang ilang mga bagay, well, gagamit ako ng ilang mga pangyayari sa banal na kasulatan kung paano ang ilan sa mga anak. So I hope narito ang mga anak na paano sila nakaranas ng ilang mga bagay na isang talata o isang pangyayaring gusto kong bigyan ng pansin. Ito'y sa panahon ng after the flood. Pagkatapos ng baha, sa book of Genesis chapter 9, verse 20, ito yung panahon na si Noah ay lumunsad sa daong, humupa ang tubig, nawala na ang baha, at nagpasimula na ang kalupaan ay natuyo na at sila ay umalis na doon sa ark at sila ay nagpasimula ng namuhay ng normal. Sa panahon na nakikita nila ang aftermath ng flood, papano ang mga bukirin, mga pananim, mga kabundukan ay halos nangamatay lahat. At ngayon ay sa panahon ng pagsibol, itong si Noah ay naging isang tagapagtanim ng ubas. At mga kapatid, si Noah ay kagaya ng lahat ng ordinaryong mga tao. Si Noah ay kagaya ng lahat ng ordinaryong ama. Merong, sabihin natin, merong kahinaan, merong mga pagkukulang, pero gayunpaman, ang ama ay ama pa rin. So, si Noah, kung hindi sa biyaya ng Diyos, ay hindi siya makikitang sakdal ng Panginoon. Diba? Ang sabi ng book of Genesis, and Noah found grace in the sight of the Lord. Si Noah ay nakasumpong lamang ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Bakit siya tiningnan ng Diyos as perfect in his generation? Siya'y sakdal sa kanyang henerasyon. Siya'y pinawalang sala dahilan sa biyaya ng Diyos. Pero nang si Noah ay nagtanim ng ubas, ay mula dun sa ubas ay meron siyang kinatas at uminom siya ng bunga o ng katas ng ubas at nalasing si Noah. At nang siya'y malasing, siyempre pa ang epekto ng pagkalasing ay hindi mo na minsan alam ang bagay na nangyayari. At siya'y nahubaran doon sa kanyang tent, sabi ng verse na yan, verse 21, siya'y nalasing ng alak at siya'y naging nahubaran sa loob ng kanyang tolda. At merong isa na kanyang anak, meron siyang 3 anak, ito'y si Ham, Shem, and Japheth. Isa sa kanyang anak ay si Ham. Nasabi rito sa verse 22 na siya ang ama ni Canaan. Nakita niya ang kahubaran ng kanyang ama at kanyang sinabi ito sa kanyang mga kapatid doon sa labas. So, kanyang marahil yung ganong bagay na kanyang ginawa is disrespect, is dishonor para sa kanyang amang si Noah. At hindi ito alam ni Noah, pero nang sabihin niya ito sa kanyang mga kapatid, kay Japheth at kay Shem. Ang ginawa ni Shem sa verse 23 ay kumuha sila ng kumot at sila ay shoulder to shoulder ay hinawakan nila ang kumot na yun at sila'y lumakad patalikod at kanilang tinakpan ng kahubaran ni Noah. At hindi nila nakita ang kahubaran ni Noah
At ito ay pagpapakita ng respect sa kanilang ama. So sa kabila na ang kanyang ama ay nasa ganitong kalalagayan, well, hindi marapat na siya ay i-disrespect o dishonor sa mga ganong kanyang kalalagayan. Kung siya man ay nasumpungan sa kanyang kahinaan, nasumpungan sa kanyang pagkukulang, hindi pa rin siya dapat pagtawanan o pagsalitaan ng ilang bagay dahilan siya ay lingkod ng Diyos. You get the point? Si Noah ay propeta ng Diyos. At hindi ko ibig sabihin na kapag ang isang ama hindi na propeta ng Diyos ay pwede nang lapastanganin. No, sir. No, mga kabataan. Kahit man ang isang tao o ama o ina ay isang ordinaryong tao, ordinaryong mananampalataya, o kahit man ang magulang na yan ay hindi mananampalataya, ay hindi pa rin siya dapat i-disrespect. Dahilan merong utos ang ating Panginoon, honor your father and your mother. Hindi ito distinct lamang o special lamang sa mga mananampalataya. It is in general, di ba? This commandment is general. Honor your father and your mother. Nakakita ako mga kapatid at nakabalita ako ng ilang mga anak matapos makita nila ang kanilang ama na nahulog sa pagkakasala, nagpasimula na silang hindi nagbigay ng respeto sa kanya. Well, it's wrong, young people. Ito'y mali sa mga kabataan na makita man nila ang kanilang ama na nahulog sa pagkakasala, nagkamali o ano pa mang bagay na kanyang ginawa. It's wrong to disrespect a father or a mother. So dito ay nang magising si Noah mula sa kanyang pagkalasing at alam niya kung ano ang ginawa ng pinakabunso niyang anak. At sabi rito, in verse 25, well, tandaan natin mga kapatid, sinabi ko, si Noah ay propeta ng Diyos. Si Noah ay ginamit ng Panginoon. And can you imagine mga kapatid, ang kanilang tatay ay ginamit ng Diyos para iligtas sila sa isang malaking bahang dumating sa ibabaw ng lupa. And how dare this young son of Noah na gawin ang ganitong bagay sa kanyang ama. So, sa verse 25, sabi ng verse 25, cursed be Canaan. So, hindi si Ham ang kanyang kinurse, kundi ang kanyang anak. Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be to his brothers. Bakit ang lahi ni Ham, ang kanyang mga anak, ay naging alipin? Sinabi rito, sila ay maging alipin ng mga alipin. Ito'y dahilan sa ganitong bagay na dishonor. Well, there are some views dito sa tinatawag na sin of Ham, pero ayaw kong pag-usapan ng ilang mga bagay, pero gusto kong ipakita whatever the sin of Ham ito ay pag-dishonor sa kanyang tatay. He dishonor his father. Dinishonor niya. Kung ito man ay simpleng pagtatawa, simpleng ilang pang mga bagay na kanyang pagkukwento ng kahinaan ng kanyang tatay. Ito ay pag-dishonor sa kanya. Pero ang dalawang magkapatid na si Japheth at si Shem ay pinakita nila ang respect nila sa kanilang ama. Shoulder to shoulder na hinawakan nila ang kumot at itinakip sa kahubaran ni Noah. At sabi rito, so cursed be Canaan, servant of servants shall he be to his brothers. Mga kapatid, minsan ang kapalaran ng isang tao, bakit siya nagiging ganito? Ito'y may kinalaman somewhere along the way, merong dishonor siyang ginawa. Bakit ang kanyang buhay ay narito sa ganitong mga bagay?
Well, the only thing na pwede niyang gawin is to repent. Magsisi sa bagay kung meron mang ganitong dishonor na kanyang nagawa. Pero dito sa bahaging ito, so I'm referring to the sa bawat isa, sa sino man. Pero dito ay sinumpa niya si Kanaan, ang anak ni Ham, na ang mga anak niya ay maging alipin ng mga alipin. Pero sabi ng sumunod na verse, verse 26, he also said, "Blessed be the Lord God of Shem, and let Canaan be his servants. May God enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servant." So may kita natin, maintindihan natin mga kapatid, ang Biblia ay nagpapakita na ang mga minsan ng kapalaran na dinadaanan ng isang tao ay merong kinalaman sa pag-dishonor sa kanilang magulang. Kagaya ng sinabi ko, nakasaksi ako ng ilang mga anak, paano nila dishonor, nilapastangan ng kanilang magulang. At sa kanilang pagtanda ay nakita ko hindi sila umasenso sa kanilang buhay. At at the end ng bago, hindi pa man sila marahil kinukuha ng Panginoon, pero yung kanilang buhay ay parang miserable. It is because of dishonor. So, kung meron mang blessing, mga kapatid, sa buhay ng isang tao, ito rin na may kinalaman sa kanyang pag-honor sa dapat niyang i-honor. At then that's what happened to Shem and Japheth. So, sumunod na pangyayari, dahil meron akong ilang mga example sa banal na kasulatan na na magiging salamin natin, bakit ang mga tao ay nakakaranas ng ganitong bagay. Si Jacob sa panahon ng kanyang, bago siya mamatay, ay kanyang ibinigay ang blessing sa lahat niyang 12 mga anak. At ang pinakauna niyang kanyang pinonounce ang kanilang magiging kapalaran ay pinasimulan niya sa kanyang panganay na diliti ba si Reuben. Sa chapter 49 ng book of Genesis, sabi rito, starting verse 3 ng chapter 49, ay pinakita roon, sabi niya, "Reuben, you are my firstborn, my might and the beginning of my strength, preeminent in dignity and preeminent in power." So supposed to be, ang panganay ay siyang pasimula ng lakas ng isang lalaki, ng isang ama. At siya ang dangal ng isang ama, ang kanyang panganay. At sabi rito, preeminent in dignity and preeminent in power. Verse 4, uncontrolled as water. Uncontrolled as water, you shall not have preeminence. Sabi niya, ikaw ay kagaya ng isang tubig na hindi kayang makontrol. Alam niyo, kapag ikaw ay dumakot ng tubig, hindi mo yan pwedeng mahawakan. Uncontrollable. Maliban ilagay mo yan sa isang container at saka mo takpan, saka mo lang siya makokontrol. Pero ang kanyang halimbawa kay Reuben is like uncontrollable, uncontrolled as water. You shall not have preeminence. Hindi ka magkakaroon ng pag-angat. Tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi niya, kumukulong parang tubig na umaawas. Hindi ka magtataglay ng kasakdalan. Pero ang salitang preeminence ay hindi ka aangat. Hindi ka aangat. So, ang controlled as water, you shall not have preeminence because, what? Because you went up to your father's bed. Because
you went up to your father's bed, then you defiled it. He went up to my couch. Well, ang pangyayari po kay Reuben ay sinipingan niya ang katulong ni Raquel. Dahilan ng kanyang nanay si Leah, ang mga unang nagkaroon ng anak ay si Leah. At ang ginawa, dumating ang panahon nang lumaki na si Reuben, isang pagkakataon, kanyang sinipingan ang asawa ng kanyang ama na siyang alipin ni Raquel. At sa ganitong bagay, it is pag-dishonor sa ama. Dahil sabi ng Book of Deuteronomy, sabi niya, sumpain ang sino mang sisiping sa asawa ng kanyang ama. So pinakita ito sa Deuteronomy chapter 27, verse 20. Cursed be anyone who lies with his father's wife, because he has uncovered his father's nakedness, and all the people shall say Amen. So pinakita rito na si Reuben ay hindi siya magkakaroon ng preeminence. Hindi siya aangat sa kanyang buhay. Samantalang ang kanyang mga kapatid ay ipinannounce ni Jacob ang kanilang mga buhay na kanilang lalakaran. So pagkatapos nito ay tingnan natin ang isa pang pangyayari. Ito yung buhay naman ni Esau. At nabigyan na natin ng pansin ang buhay ni Esau. Bakit ang Diyos na nagalit sa kanya? Bakit sinabi ng Panginoon, I hate Esau and I love Jacob? Dahilan sa ilang mga pangyayari sa buhay ng lalaking ito. Dahilan si Esau, unang-una, ayon sa pinahayag ng banal na kasulatan at sa kasaysayan, una, hindi siya nagbigay ng halaga sa kanyang birthright. Alam natin na ang birthright ay isang sistema ng Diyos na ilalagay upang sa pamamagitan nito ipasa ang blessing. Pero hindi siya nagpahalaga sa kanyang birthright. Binenta niya ito sa pamamagitan ng isang mangkok na pagkain. At kanyang dinispice ang birthright. At sinabi niya, aanin ko ang birthright na ito. Dahilan sa panahon ng kanyang pagkagutom, dumating siya na pata at nangangailangan ng pagkain, naamoy niya ang niluluto ni Jacob na masarap na pagkain. At sabi niya, bigyan mo ko ng pagkain yan. Pero sabi ni Jacob, teka muna, hindi ko bibigay ang pagkain sa iyo hanggat di mo binebenta sa akin ang iyong pagkapanganay. Benta mo muna ang iyong pagkapanganay at saka kita bibigyan ng pagkain. Sabi niya, anin ko ang pagkapanganay kung ako'y mamamatay sa gutom. At kanyang binenta ang kanyang pagkapanganay, tinaas ang kanyang kamay at siya'y sumumpa na ibinebenta niya ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At sabi ng verse 34, Then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and rose and went his way. Siya ay kumain, uminom, at pagkatapos nabusog, ay umalis na ganun-ganun lamang. Pero hindi niya alam, does Esau despise his birthright? Ganun yun ang pagkakataon na kanyang dishonor o hindi binigyan ng value ang birthright. Na hindi niya alam, later on, mahalaga pala ang birthright. At na huli na ng kanyang maisip o huli na ng mapansin niya na hindi niya alam na ang birthright ay naipasa niya kay Jacob. At isa pang pangyayari ay pagkatapos po na kanyang ibenta ang birthright, ay ang sumunod na ginawa ni Esau, well, kung tayo'y pamilyar sa kasaysayan sa buhay ni Jacob, bago naganap
ang tinatawag na pandaraya ni Jacob kay Isaac ay in previous verse, chapter 27, doon naganap po yung pandaraya sabi natin, pagkukuntsaba ni Rebecca at ni Jacob upang kunin ang blessing. Pero prior to that is chapter 27, chapter 26, the mga last verse ng chapter 26, verse 24, ano sabi riyan? When Esau was 40 years old, tandaan ninyo, nang si Esau verse 34 rather, nang si Esau ay 40 years old na. Ibig sabihin, ito yung panahon na tamang panahon na ang tao ay, ang lalaki ay mag-asawa. Nasa panahon na ng kanyang maturity. Pero ang ginawa ni Esau, when Esau was 40 years old, he took what? He took Judith, the daughter of Beeri the Hittite, to be his wife, and Basimat, the daughter of Elon the Hittite. Kumuha siya ng dalawang babaeng Hiteo. Na ito ang naging dahilan, dito pa lamang, hindi pa kinukuha ni Jacob ang blessing, dito pa lamang na-disqualified na si Esau para sa blessing. Do you get the point? Ang unang bagay ay kanyang pagbebenta ng birthright. Pero yung sumunod niyang ginawa is dishonor para sa kanyang magulang. Ang sumunod na verse ay nagsabi, and they made life bitter for Isaac and Rebekah. Naging mapait ito kay Isaac at kay Rebekah. Kung babasahin ko po ang isang version ng NASB, sabi ng verse na ito. Verse 35, and they brought grief to Isaac and Rebekah. Nalungkot, nagdalamhati sila sa ginawang ito ni Esau. Dahilan dito pa lamang, dinidisqualified niya na ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa blessing. So, pinakita na hindi niya dapat sisihin si Jacob na dinaya siya sa kanyang birthright. Kinuha ang kanyang pagkapanganay. Well, kinuha ang kanyang pagkapanganay not without his consent. Diba? Meron siyang pagpayag. Tinaas niya ang kanyang kamay, sumumpa siya. At sabi niya, sa araw na ito, ako'y si Esau ay sinusumpa ko na binebenta ko ang aking pagkapanganay kay Jacob. At iniwanan niya at ang pagkapanganay ay dinispise niya. At ang pangalawang bagay na kanyang ginawa ay nag-asawa siya ng dalawang Hiteo. Nang pangunahing dapat niyang mapangasawa para maingatan ang lineage na ito ay hindi dapat Canaanites. Hindi Cananeo. Hindi taga babae sa lugar doon, kundi galing doon sa kanyang mga kamag-anak. Anong ginawa ni Jacob? Sinunod niya ang bilin ng kanyang ama at ina. Chapter 27, naganap ang pangdaraya, ang pagkuha ng blessing mula kay Isaac, binigay niya kay Jacob. Nakita na intindihan ni Esau na kinuha ang blessing at nagalit siya kay Jacob. At itong naging dahilan bakit si Jacob ay pinaalis. May basbas ni Isaac at ni Rebekah at sabi niya, pumunta ka sa aking mga kamag-anak. Pumunta ka sa aking mga kapatid. Pumunta ka roon at doon ka kumuha ng iyong mapapangasawa. At ang ginawa ni Rebekah, so kung babalikan natin ang chapter 27, verse 46 ng Book of Genesis, 27:46,
Rebekah said to Isaac, I am tired of living because of the daughters of Heth. I am tired. Sabi niya, ako'y pagod na. Sawan-sawa na siyang makita ang paraan ng pamumuhay ng mga kababaihan doon sa lugar ng Kanaang ito. I am tired of living because of the daughters of Heth. If Jacob takes a wife from the daughters of Heth, like this, from the daughters of the land, what good will my life be to me? Ang pinaka-aayaw ni Isaac at Rebekah ay makita niya na mag-aasawa si Jacob doon sa mga mga Heteo, sa mga Kananita. At kanyang binigyan ng bilin si Jacob upang pumunta sa kanyang kamag-anak. At nang malaman ni Esau na binigyan ng basbas at pinaalis si Jacob sa kanyang mula sa kanilang bahay at pumunta sa kanilang mga mahal sa buhay, sabi ng verse 8, chapter 28, sabi rito, verse 7 in chapter 28, and that Jacob had obeyed his father and his mother. Take note of this word. Jacob obeyed his father and his mother and had gone to Padanaram. So Esau saw that the daughters of Canaan displeased his father Isaac, and Esau went to Ishmael and married besides the wives that he had, Mahalat, the daughter of Ishmael, and Abraham's son, the sister of Nebaioth. So makikita natin, si Esau, mga kapatid, he despised his parents. He dishonored his parents. At makikita natin, bakit ang lalaking itong si Jacob ay merong ganitong paraan ng pamumuhay dahilan siya ay tinalaga ng Panginoon para sa ganitong klase ng blessing. Now, tingnan natin. So, kung bibigyan natin ng pansin ang ilang mga bagay at pangyayaring ito, nakikita natin kung bakit merong ganitong klase ng buhay si Esau dahilan kanyang dinispise ang kanyang mga magulang. Sa isa pang pangyayari, so, alam nyo, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa aklat ng Leviticus chapter 19 verse 3. Sabi rito ng Leviticus, every one of you shall revere his mother and his father, and you shall keep my Sabbaths. I am the Lord your God. You shall revere his mother and his father. Kanyang katatakutan o kanyang gagalang ang kanyang mga magulang. Well, nakita na natin. But sabi nga kanina, in spite na ang mga parents na ito ay hindi mananampalataya, well, dapat pa ring igalang ng sino man. Kung ang isang anak ay mananampalataya at ang kanyang anak ay, ang kanyang ama ay hindi mananampalataya at gumagawa ng ganitong bagay. Well, isa pong naalala ko kung paano ang ating kapatid, Barjap, nang pasimula ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ay halos gusto siyang balian ng bato, halos sinasaktan siya, but still, pinakita niya pa rin ang respect sa kanyang ama. Dumating ang panahon na kukunin ng Diyos dahilan later on, ang kanyang ama, matapos gawin sa kanya ang ilang tutol sa ganitong klase ng pananampalataya, dumating ang panahon siya ay nagkaroon ng karamdaman. But habang sa panahon na siya nasa karamdaman at bago siya bawian ng buhay, ang puso pa rin ng isang anak na nagrerespeto sa kanilang magulang ay maakay siya sa Panginoon sa pinakahuling sandali ng kanyang buhay.
At ito ay masabi kong pagbibigay ng honor, pagbibigay ng respect ng isang anak sa kanyang ama. Sa kabila na ganito, minsan may mga ganitong klase ng trato mula sa magulang. Pero nakikita natin, ito'y magiging mabuti naman sa panig ng anak sa kabila na ang kanilang magulang ay gumagawa ng ganitong bagay. Ang pagbibigay ng respeto, hindi lamang sa mga mababait na magulang, hindi lamang sa mga mabubuting mga magulang o responsabling magulang, kundi kahit man sila sa ganitong bagay, dahilan sila ay anak pa rin, na dapat silang magbigay ng respect sa kanilang mga magulang. So sabi rito ng isang verse sa verse 32, pinakita roon ng talatang ito, 19 ng Leviticus, verse 32. Tingnan niyo ang kaugalian na sinasabi ng Panginoon sa bayan ng Israel para sa mga kabataan at pagbibigay ng respeto sa kanilang mga magulang o sa mga nakakatanda. Sabi ng verse 32, "You shall stand up before the gray head and honor the face of an old man. You shall fear your God. I am the Lord." Sabi niya, kapag ikaw ay nakakita ng isang may edad o may gulang, sabi niya, tumayo ka. Ang iyong pagtayo ay bilang paggalang mo sa kanya. Tumayo ka, sabi niya, "You shall stand up before the gray head and honor the face of an old man, and you shall fear your God, I am the Lord." Well, alam niyo mga kapatid, ang mga Pilipino ay meron silang magandang kaugalian. But later on, ang mga tao mismo ang siyang bumabago ng ganitong magandang kaugalian. Alam niyo kung bakit? Minsan may mga batang magmamano at hihingi ng magmamano sa mga nakakatanda. Sabi niya, wag na. Ayaw kong tumanda. Hindi alam ng ilan na sa ganitong bagay ay pinuputol nila ang mabuting kaugalian ng mga kabataan. Hanggang sa ang mga bata ay namumulat na sa ganitong bagay. So, makikita natin yung pagsiship ng sumunod na generation. Diba? Nung araw, kapag kami ay pumupunta sa probinsya, mapupudpud ang noo mo kamamano sa lahat ng makikita mong kamag-anak. Pero ngayon, yung mga ayaw tumanda, sabi niya, wag mo akong mamunuhan, ayaw kong tumanda. Well, mga kapatid, I hope ang mga may gulang, okay lang makita sila na sila ay may edad o may gulang. Dahilan ito ay pagpapakita ng, can you imagine, may mga taong nagbibigay ng respect sa iyo. At meron ilan sa atin kapag tayo tinatawag na tatay, nanay, minsan na parang na-insulto tayo. Well, I hope hindi tayo ma-insulto mga kapatid. Ito'y pagbibigay ng galang ng sino man. So sabi rito, stand up. You shall stand up before the gray head and honor the face of an old man. Kapag nakakita ka ng isang tao, babae o lalaki na may gulang na, well, ang pagtayo mo ay bilang respeto sa kanya. Ganoon ang tinuturo ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, sa law of Moses, ang pag-dishonor sa magulang is punishable by death. Diba? Alam niyo, it can be classified as heinous crime. Ang hindi paggalang sa ama at sa ina ito ay punishable by death. Sabi ng Exodus 21. Sabi rito, Exodus 21 verse 15, sabi niya, "Whosoever strike his father or his mother shall be put to death." Sino man ang saktan ng
sino man ang kanyang ama o ina ay dapat siyang mamatay. Ito ang batas ng Panginoon. Verse 17, whoever curses his father or his mother shall be put to death. Sino mang sumumpa o magsalita ng anumang laban, anumang bagay sa kanyang magulang, ay dapat siya'y mamatay. Ganon gustong ipakita ang mataas na pag-honor ng anak para sa kanilang magulang. At ginagawa ito upang hindi sila pamarisan. Merong isang pangyayari, mga kapatid, sa banal na kasulatan, at ito'y sa panahon ng isang lalaking si Solomon. Si Solomon, nang siya ay hari na. Sa 1 King chapter 2 verse 19, tingnan ninyo. 1 King 2 verse 19, si Solomon sa panahon ito, siya ay hari na ng Israel. Siya ay nakaupo na sa trono na ibinigay sa kanya ni David, na kanyang ama. At ito sa panahon ito ay pumunta sa kanya ang kanyang inang si Bathsheba. At sabi rito, so Bathsheba went to King Solomon to speak to him on behalf of Adonijah. Si Adonijah ay half-brother ni Solomon. At si Bathsheba ay kanyang ina. So si Bathsheba went to King Solomon to speak to him on behalf of Adonijah. Dahilan si Adonijah ay may request siya, gusto niyang mapangasawa ang isang dalaga na ibinigay kay David sa mga panahon ng kanyang katandaan nang siya ay bedridden na. At ang babaeng yun ay gustong mapangasawa ni Adonijah at siya lumapit kay Bathsheba. Sabi niya kay Bathsheba, sabihin mo kay Solomon, ibigay sa akin yung babaeng yon para aking maging asawa. So si Bathsheba ay pumunta kay Solomon para mangusap on behalf of Adonijah. And the king, and what's the posture ni King Solomon? Tandaan natin, si Solomon at this time, he is a king. And the king rose to meet her and bowed down to her. Then he sat on his throne and had a seat brought to the king's mother, and she sat on his right. Ang pinapakita ko rito ay paano niya in-honor ang kanyang ina. Ilan po sa ilang mga kabataan, especially kapag sila ay nagkakaroon na ng magandang buhay, kilala na, may mayaman na marahil, may mga pag-aari na at popular na, meron ng pinag-aralan, kumaminsan kanilang dinidespise na ang kanilang mga magulang. At mga kapatid, ito ang magiging saradong pintuan sa sino mang anak na gagawa ng ganitong bagay. So sabi rito, si Solomon ay siya yumukod nang makita niya ang kanyang ina. At siya ay naglaan ng isang upuan sa kanyang kanan. Yung mga posisyon po, mga kapatid, ay may kinalaman sa pag-honor. Diba? Naalala ko yung sa pangyayari sa James, kapag sabi niya, hindi dapat magkaroon ng partiality, hindi dapat magkaroon ng respect of person o yung pagtatangi ng tao. Pag may dumating na mayaman na may suot na singsing na ginto, sasabihin mo, upo ka rito sa magandang upuan. At pag may dumating naman na mahirap na gula-gulanit ang kanilang suot, hindi maganda, madumi at marahil ay hindi presentable, sabi niya dyan, upo ka na lang dyan, dyan ka na lang. So pinapakita yung tinatawag na pag-dishonor. So dito si Solomon ay isang pagrespeto na kanyang ibinigay kung paano niya binigyan ng
galang ang kanyang ina. Isang paraan, mga kapatid, babasahin ko sa chapter 1 verse ng Book of Proverbs, chapter 1 verse 8 to verse 9 ng Book of Proverbs. Sabi rito, ito ang masasabi kong paraan upang irespeto, ibigay ang paggalang ng anak sa magulang. Verse 8, hear my son your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. For they are graceful garland for your head, and pendants for your neck. Well, hindi po ito literal. Sabi niya, sa anak, igalang mo o pakinggan mo ang instruction. Hear my son your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. Huwag mong pabayaan, huwag mong limutin, huwag mong pabayaan ang itinuturo ng iyong ina. Pakinggan mo ang inaaral sa iyo ng iyong ama. Sapagkat ito ay magiging graceful garland. Yung garland po ay parang corona sa ulo ng isang tao. For your head and pendants for your neck. Well, ito ay spiritual ang pinapakahulugan. Ito'y may kinalaman sa honor din naman na maranasan ng isang taong nagbigay ng honor sa kanilang magulang. So ito yung paraan. So sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ay kanyang nirebuke ang tradisyon ng mga Parisiyo at Sadusiyo na sinabi niya dito sa aklat ng Matthew 15 verse 4. Sabi niya, for God commanded, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. But you say, if anyone tells his father or his mother, what you would have gained from me is given to God. So sabi niya, basahin natin sa Tagalog, ngunit kayo, sinasabi ninyo, datapot sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama at sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos. At sabi niya, at pinababayaan niyo na, next verse 6, at hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong sarit-saling sabi. So pinapakita rito, meron silang mga ganitong paraan na kapag ang anak ay nakakapagbigay na sa magulang, minsan kahit siya ay hindi na irespeto, ay yung naitutulong niya sa kanyang magulang ay yun na yung pinakahandog niya sa Diyos. Well, hindi ito pwedeng magkaroon ng peace offering para sa ganitong bagay. Ang pagbibigay sa magulang ay isang pag-honor sa kanya, pero hindi yun ang magiging lisensya para i-disrespect ang magulang dahilan sa bagay na naibibigay ng anak. So ganito ang bagay na pinapakita. So, meron akong ilang sandali mga kapatid, pero narito pa lamang tayo sa isang bahaging ito. But I hope nakita nyo ang scope na may kinalaman paano i-honor ng anak ang kanilang magulang. Napuntahan natin ang isang pangyayari. Dahilan ito ay honor within the family. Now, pagkatapos ng ama at magulang at anak, napunta naman tayo sa pagitan naman ng asawang lalaki at ng babae. Wala po tayong couples fellowship, pero bayaan ninyo ang paksang ito ay maging makatulong sa bawat isa atin. Sa chapter 5 ng Book of Ephesians na binasa natin kanina, pinakita ron, sabi niya, dahilan ng chapter 5 ng Book of Ephesians ay pagpapakita ni Paul ng kalalagayan ng mag-asawa, lalaki at babae, at inihilintulad niya rin ang kalalagayan ng Iglesia at ni Kristo.
At sa bandang uli ay pinakita niya ang hiwagang ito. Sabi niya sa verse 32, "This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However," verse 33, "however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband." So pinakita niya na gayunpaman nararapat na ang bawat isa, tingnan natin sa Tagalog, ang bawat asawang lalaki, gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. So dito sa ganitong bagay ay pinakita ang ganitong napakahalagang aral ng banal na kasulatan. At makikita ninyo na ang ganitong pagbibigay ng honor, the honor between the husband and wife. Ang husband ay nagbibigay honor sa kanyang asawang babae, at ang babae naman ay nagbibigay ng honor sa kanyang asawang lalaki. Ito ay merong kalakip na blessing. Mababasa natin mamaya sa banal na kasulatan. Pero merong isang pangyayari sa buhay sa banal na kasulatan sa panahon ni David. Ito'y isa sa kanyang asawa. Ito'y anak ni Saul, ni King Saul. Dahilan sa panahon na si David ay nagpapasimula pa lamang na maging kawal ni David, sabi niya, "Ibibigay ko sa iyo ang aking anak na si Michal, kung ikaw ay magdadala sa akin ng mga pamalit na damit galing sa Pilisteo." So ang ginawa ni David ay pumatay siya ng mga Pilisteo at kinuha niyang damit at ibinigay niya sa dowry kay King Saul, at ibinigay sa kanya si Michal. Pero later on, si Michal ay binigay naman ni Saul sa ibang lalaki. At nang si David ay naging hari na, ay pinakuha niya uli si Michal mula doon sa lalaki na ipinagbigyan sa kanya, at pinakuha niya kay Joab. So, nabalik sa kanyang bilang asawa si Michal. Pero merong isang pangyayari ng ipakuha ni David ang Ark of the Covenant. Naalala niyo yun? Pinakuha ni David ang Ark of the Covenant, ng dinalang Ark of the Covenant mula sa bahay ni Obed-Edom at dinala sa Jerusalem. At yun yung huling attempt na successful na naging matagumpay ang pagdadala ng Ark of the Covenant sa Jerusalem. Ito yung panahon na si David ay tuwang-tuwa sa kagalakan sa Panginoon. And he danced. Siya ay sumayaw, siya ay habang siya ay nagpupuri sa kagalakan sa Panginoon. Ito yung awit na inaawit natin kanina. We can sing like David sang. And we can dance like David danced. So habang si David ay sumasayaw, hanggang sa yung kanyang balabal ay nawala na sa kanya. Ang sabi rito ng banal na kasulatan sa chapter 6 ng 2 Samuel. 2 Samuel chapter 6 sa verse 14. Si David ay sumayaw sa harapan ng Panginoon ng buong kanyang lakas. And David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark. So kanyang dinala ang ark dito. Sabi sa verse 16, as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked out of the window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. She dishonored David in her heart. Dinishonor niya sa David sa kanyang puso habang siyang nakatingin, anong klaseng
hari ito. Hindi dapat ito maging akto ng isang hari. Sumasayaw hanggang sa nahubaran, yung pagkahubad po rito ay hindi na nawala ng saplot. Yung pinakabalabal ng pagkahari na siyang patunay na siya ay hari, yung balabal niya inawala sa kanya. At nang makita ito ni Michal, ay she despised him in her heart. At sabi ng sumunod na verse sa verse 20. Sabi rito, verse 20, and David returned to bless his household. Now mga kapatid, ang mga ama ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na i-bless niya, siya ang maggawad ng blessing para sa kanyang pamilya. And when David returned to bless his household, but Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, hindi pa siya nasiyahan doon sa kanyang puso, siya'y nagsalita. At sinabi niya, how the king of Israel honored himself today, uncovering himself today before the eyes of his servants, the female servants. Sabi niya, nakakahiya ang ginawa mo sa harapan ng mga kababaihan, ng mga dalaga, before the eyes of his servants, female servants, as one of the vulgar fellows shamelessly uncovers himself. Kagaya ng isang tao, sabi niya, na walang kahihiyan na kanyang hinubaran ng kanyang sarili. And David said to Michal, it was before the Lord. Ito'y para sa Panginoon. Dahilan siya ang pumili sa akin upang ipinalit ako sa bahay ng iyong ama, to appoint me as a prince over Israel, the people of the Lord, and I will celebrate before the Lord. Ay yung salitang celebrate dito ay pag-honor niya sa Diyos. Dahilan, to celebrate means to honor God, to honor the Lord. Dahilan, alam niya na siya ang Diyos, bakit siya nasa kaharian. Kung hindi dahilan sa Diyos, wala siya sa kaharian. Kung hindi dahilan sa Diyos, ang Diyos ang naglagay sa kanya kapalit ni Saul. At sabi niya, verse 22, I will make myself yet more contemptible. Tingnan natin sa Tagalog. Gagawin ko at ako'y magpapakawalang kabuluhan pa kaysa iyon at ako'y magpapakababa pa sa aking sariling paningin. Ngunit, sabi niya, sa babaeng lingkod na iyong sinasalita ay pararangalan ako. Pinapakita niya, kung anong nakita mo sa akin ay higit pa roon ay aking gagawin para sa Panginoon. At kung ako ay magiging hamak sa paningin ng mga taong ito, well, ako ay tatanggapin ko ako'y isang hamak. But by the female servants whom you have spoken, by them I shall be held in honor. Next verse 23. Ano sabi diyan? And Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. Ang rason lamang pala nito bakit hindi siya nagkaroon ng anak ay dahilan sa kanyang pag-dishonor sa kanyang asawa. Now, mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay ng tao na ang root cause pala nito is dishonor. Minsan, pinapalagay natin na siguro talagang hindi siya magkakaanak, pero ang root cause pala nito is dishonor. The root cause of this is a curse. Dahilan, she dishonored her husband. Merong isang babae na nasa mataas na posisyon. At ang posisyon na meron siya ay hindi lang ordinaryong posisyon at ito'y nawala sa kanya because of dishonor. And you know who's that person is?
Vashti, the queen of Ahasuerus, na siyang dumating ang panahon, pumalit si Esther. Di ba? Si Ahasuerus ay nagpagawa ng isang napakalaking piging, kasiyahan sa kanya. Naglabas siya ng mga mamahaling gamit, yung disenyo ng kanyang kaharian, pinaganda niya ng lubusan at nagkaroon ng feast ng 7 days. At siyempre pa, ito'y panahon ng pagmamapuri sa lahat ng bagay na meron siya. Kayamanan, kasangkapan, karangalan na meron siya, at ang huli na kanyang gustong ipakita ay ang kanyang pinakamagandang asawa. Pinatawag niya si Vashti sa panahon noon. Si Vashti ay meron na rin siyang parang binuong parang mga kasama niya. At nang siya ay pinatawag ng mga prinsipe ng hari ng Media and Persia, merong 7 princes mula doon sa kaharian ng Media and Persia na nagdala ng sulat upang ipatawag si Vashti. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa Book of Esther, chapter 1, verse 10, on the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, so pinakita niya yung 7 eunuch who served in the presence of King Ahasuerus, to bring Queen Vashti before the king with her royal crown in order to show the people of the princess her beauty, for she was lovely to look at. But Queen Vashti refused to come at the king's command delivered by the eunuchs. At this, the king became enraged and his anger burned within him. Maganda ang takbo ng kaharian, mga kapatid, at this point of time. Masaya sila, pero nagkaroon ng turning point dahilan lang sa isang pag-refuse sa utos ng hari na umarap si Vashti. At nagkaroon ng pagbabago. Ang sabi rito, so sa ganitong bagay ay pinakita roon, dahilan sa ginawa ni Vashti, humingi ng payo si Ahasuerus sa kanyang mga prinsipe. At sabi niya, ang utos nila ay ito, verse 19, if it please the king, let a royal order go out from him. Let it be written among the laws of the Persians and the Medes, so that it may not be repealed, that Vashti is never again to come before King Ahasuerus, and let the king give her royal position to another who is better than she. So dahilan ang kanyang pinakitang inasta niya ang pagtanggi sa utos ng hari, ay sabi rito, sa verse 15, according to the law, sabi niya, ang ginawa ni Vashti ay hindi niya lamang ginawa ito sa hari, kundi siya ay nagkasala sa buong kaharian. At sabi rito, I just want to read this. Sa Book of Esther, chapter 1. Verse 16. In the presence of the king and in the presence of Memucan said, Queen Vashti has wronged not only the king but also all the princes and all the peoples who are in all the provinces of King Ahasuerus. If I'm not mistaken, merong 127 provinces ang nasasakupan ni Ahasuerus. For the queen's conduct will become known to all the women. Verse 17 sa Tagalog, sabi rito, sapagkat ang gawang ito ng
reyna ay kakalat sa lahat ng babae upang hamakin ang kanilang mga asawa sa harap ng kanilang mga mata, sapagkat pagka nabalitaan, ang Haring Ahasuero ay nagpautos kay Vasti sa reyna. So, sabi niya, ang ganitong klaseng conduct ay tutularan ng ilang mga kababaihan. Yan po ang nangyayari. Kung ano ang makita sa ibang lugar, makita sa Amerika, then ito ay nagiging trend, ito ay nagiging ugali na rin ng iba. And especially, dahilan, siya ay nasa ganitong kalalagayan, ay sabi niya ang kanyang ugali na pinakita ay gagayahin ng ilang mga kababaihan. Therefore, nagbigay sila ng ganitong utos. Now mga kapatid, my point is this, meron palang mga magagandang posisyon na bigla na lang mawawala sa isang tao. It is because of dishonor. Because of dishonoring people, na mayroong ganitong parang turn of incident na biglang mawawala sa iyo ang isang posisyon na hindi na ito pala ay hindi dahilan sa kung anumang bagay. It is because of dishonor. So brothers and sisters, ang dishonor is very dangerous. It caused death for Nabal. And it caused the high position of Vasti na siya ay na-depose sa mataas niyang posisyon. Now, to close this mga kapatid, ay gusto kong bigyan na lamang ng pansin ang 1 Peter chapter 3. At ito ay pinahayag ni Apostol Pedro. At gusto ko lang tapusin ito, ang bahaging ito. Chapter 3, likewise, wives, be subject to your own husband, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. 1 Peter chapter 3, verse 1. Sabi niya, bayaan ang bawat asawang babae magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Sa pamamagitan nito ng pagsunod nila sa salita, ay maakay nila. So, in some way, ay may mga mananampalataya na asawa nila, hindi mananampalataya. Sa ganitong paraan, ang kanilang conduct ay mawiwin nila ng walang salita ang kanilang mga asawang lalaki. Kapag nakita nila, when they see your respectful and pure conduct. Verse 2. Kapag nakita nila ang iyong magalang at dalisay na pag-uugali, na hindi ang iyong paggagayak, do not let your adorning be external, the braiding of hair, putting on of gold, jewelry, or the clothing or you wear. So hindi ito ang paraan ng papakita mo na ikaw ay marangal na isang babae dahilan sa mga alahas na nakapalumuti sa iyo. But let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and a quiet spirit, which is in God's sight is very precious. For this is how the holy woman who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. Alam niyo mga kapatid, dito ginamit ni Peter si Sarah. Na before she became Sarah, she was Sarai. At isa sa alam niyo ba ang pangalang Sarai ay, pag tinignan niyo ang kanyang pangalan, ang meaning nito is dominant. Dominante. At sa isang pagkakataon, pero pansinin ninyo nang siya ay kilalanin niya ang ganitong honor, pagbigay ng honor kay Abraham. Sa mga unang panahon, kapag sinasabi sa kanya, sabihin mo magkapatid tayo. Dahil kapag mag-asawa tayo, baka patayin ako. Pero dahil magkapatid tayo, tatrato nila ako ng maganda.
So ganun ang kanilang usapan. At si Sarah ay nagpapasubmit sa ganitong bagay. At ang huling bagay na binigay ng Panginoon sa kanya ay yung kakayanan, yung blessing ng kakayanan para magkaroon ng anak. That is because of the honor that she gave to Abraham. Pero on the other hand, sabi niya, so as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. Likewise, on the other hand, ay ang husband naman. Likewise, husband, live with your wives in an understanding way. Gusto kong basahin ito sa wikang sa NASB. Pakitingnan natin sa NASB translation. Sabi nito, you husbands in the same way, well, in an understanding way, pero, ESV version rather. Likewise, husband, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life. So makikita natin, on the other hand, ang asawang lalaki dinandaman ay dapat din nilang i-honor ang kanilang mga asawang babae as the weaker vessel. Bilang isang mahinang sisidlan. At yung honor ito between husband and wife ay mayroong apekto, may epekto ito sa kanilang buhay pagsasama. Anong sabi diyan? So that your prayers may not be hindered. So there are prayers na pwedeng mahadlangan because of this honor sa bawat isa. So ganito kahalaga mga kapatid ang honor within the family. How the children is honoring their parents and how the husband and wife giving honor to each other. At ito ay magiging daan ng isang buhay na merong bukas na pintuan at bukas na langit para sa kanila ng pagpapala ng Panginoon ay hindi, hallelujah, may pagkakait sa kanila. At ang kanilang, even ang kanilang mga prayers ay didinggin ng Panginoon. Because they gave honor to each other. Ang buong sambahayang ito ay nasa ganitong klase ng pagbibigay ng honor. I hope mga kapatid, ang ganitong aral at ganitong mga example na pinakita sa banal na kasulatan ay magiging lesson sa bawat isa sa atin. Magiging aral ito sa bawat mga mananampalataya. At dito, tinuturo ng Panginoon ang ganitong mga bagay. Purihin ng Diyos, palapakan natin ating Panginoon sa oras na ito. At tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. At ating tapusin ang maliit na gawain ito. And I hope ang pamilya, sa pamilya ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano, bawat isa ay nagpapakita ng honor. Bawat anak ay nagpapakita ng honor sa kanilang mga magulang. At sa ganung paraan ng mga magulang na kanilang ino-honor ay magagawad ng blessing sa kanila. At ang buhay ng anak ay magiging mainam at maayos. Dahilan ng anak, ang ama, ang magulang ay naggawad ng blessing sa kanila. Sa isang bahagi naman ng mag-asawang lalaki at babae ay nagpapakita rin ng honor sa isa't isa. Nirerespeto ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki. Ina-honor din naman niya ang kanyang asawang babae. Kinikilala at inaalalayan dahil alam niya na siya ay isang weaker vessel. At sa ganitong paraan, hallelujah, ang biyaya ng pagpapala ng Panginoon sa ganitong kalalagayan ng isang pamilya ay mananahan
sa katiwasayan at pagkakaisa. Sabi ng 133, ang Diyos ay nagpapadala ng pagpapala sa kanila na nagkakaisa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Habang ating awitin ang awit na, I want to live the way He wants me to live. Ang buhay na ito, ang pag-honor sa lahat ng mga tao, ay isang buhay na itinuturo ng kanyang mga salita sa bawat isa upang tayo ay maturuan kung sa papanong paraan tayo mag-uugali. Patingin ko ang ating maulo sa oras ito. Kung ang Diyos ay nais niya na ang bawat sambahayan ay mabuhay na payapa at mabuhay na mayroong ang pagpapala ng Panginoon ay sasagana sa bawat sambahayan. Merong isang susi na kanyang tinuturo sa atin. It is honor. Ang honor na yan ay magiging isang susi upang mabuksan ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. At ang dishonor din naman ang siyang nagiging daan. Bakit? Mga pintuan ay nasasarahan. Mga blessing ay nawawala. Ito'y dahilan sa pag-dishonor. Pero salamat sa Panginoon, Kanyang tinuturuan tayo ng, sabi natin Panginoon kay Peter, I give you the keys of the kingdom. And you know, honor ay isang susi para mabuksan ang mga biyaya ng Diyos. Ating iko ang ating maulo sa oras na ito. Bawat mga magulang, asawa, lalaki at babae, at mga anak, sa oras na ito ay dumulog tayo sa harapan ng Panginoon. Sa iyo, aming Diyos na dakila, tumatayo kami bilang isang ama, isang ina, isang anak, isang kabataan, isang asawang lalaki, at isang asawang babae. Panginoon Diyos, salamat Lord sa iyong mga salita na iyong patuloy na binubuksan sa bawat isa sa amin. At ito ay kagaya ng susi na iyong ibinibigay sa aming mga kamay na kung ito ay aming gagamitin, may mga pintuan ng mga biyaya at pagpapala ay iyong bubuksan. At meron din namang mga pintuang masasarahan dahilan sa hindi paggamit at mananatiling sarado ang pintuan dahil hindi sa paggamit ng susing ito, Panginoon. O Lord God, mula sa akin ay yung maliit na lingkod hanggang sa bawat isa na narito sa oras na ito. Bawat asawang lalaki at bawat asawang babae at bawat mga anak para sa kanilang mga magulang. Panginoon Diyos, kung kami man ay nagkamali at nagkasala, kung meron kaming dishonor na nagawa, Panginoon, sa sino man, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon, ikaw ang magpatawad sa bawat isa sa amin. And we repent, Lord God, sa iyong harapan at aming hinihiling, O Diyos, ang iyong banal na dugo, Panginoon, na maghugas ng lahat ng aming mga pagkakamali at mga pagkakasala. At kung ito ay nagiging daan ng mga pintuang sarado, Panginoon, O Lord God, hallelujah, bayaan mo na ito'y maging daan naman upang ang mga pintuan ay mabuksan para sa iyong mga anak, O Lord. O Diyos, aming hinihingi ng tawad ng lahat ng bagay kung ikaw ay makasumpong sa bawat isa sa amin. Bawat lalaki at babae, bawat magulang at bawat mga anak, O Diyos, ay lumalapit kami sa iyo sa oras na ito. Hugasan kami ng iyong dugong banal. Ipatawad sa amin ang lahat ng mga bagay. At tulungan kami sa uling mga araw nito to show honor
to all people, Lord God. Ipakita at gawin ang honor, Lord, sa sino man na dapat bigyan ng hallelujah, parangal, O Diyos. At Lord God, umaasa kami at sumasampalataya na sa ganitong paraan, ang iyong biyaya, O Diyos, ay yung gagawing bukas, Panginoon, para sa bawat isa na iyong mga anak. O Lord God, sa biyayang ito na iyong pinagkaloob sa amin ay aming kang pinapasalamatan. Sa mga salita na iyong pinagkaloob sa amin ay aming ina-appreciate, Lord, ang lahat ng mga bagay na ito. At iyong pinapakilala sa amin ano ang blessing ng honor at ano ang danger, Lord God, ng dishonor. O Lord, sa oras na ito, habang aming tatapusin ang pamamahayag ng iyong mga salita, ikaw ang Diyos na mapagtaasan ng kapurihan, ng kalawalatian. Ikaw ang mapagbalikan ng pagpapasalamat dahilan kami ay inaakay mo, Panginoon, sa landas ng buhay, landas ng pagpapala, landas ng marangal na pamumuhay at isang buhay, O Diyos, na papunta, hallelujah, the onward bound, Lord. At sa ganitong bagay, Panginoon, nais naming ibigay sa iyo ang buong pagpapasalamat sa iyo, hallelujah, at buong pagpupuri sa iyong biyaya at kagandahang loob sa amin. May bigay namin sa iyo ang pagpapasalamat sa oras na ito. Ito ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Shall we say amen?